Yo, what's up mga bay? Ngayon ay araw ng Friday 13. So ingat po tayo, Friday the 13 po ngayon. I-update natin yung Isla de la Victoria kung ano na yung latest construction ng project. Sa left side banda, yan po ang Isla de la Victoria. So mabilis po yung construction niya. Nandito tayo sa South Road Properties. Bago tayo makarating sa Isla de la Victoria, sa area, ay dadaanan muna natin ang mga project na ongoing at saka tapos na. So sa right side, itong blue na ito yung SM Ayala Consortium Project. Ito i-build yung SM Arena na may 16,000 seating capacity. Malaki po siya, 26 hectares. So hindi lang po arena yung i-build nila, pati convention centers, condominiums at commercial buildings. Total area ay 26 hectares na nabili ng Ayala at SM. So sila yung mag-handle ng project doon. Malapit lang po talaga siya sa SM Seaside, across lang po siya. Project budget naman ay 300 billion. I think ang SM Ayala Consortium Project ay pangalawa sa pinakamalaking budget, next to Philinvestland kasi 26 hectares yung sa SM Ayala. At as far as I know, ang City de Marie ng Philinvest ay 50 hectares yung total land area nila. Ito po yung front view ng Isla de la Victoria. Mas maganda siya tingnan dito sa harap kasi makikita mo yung kabuuang development niya. So malaki na po talaga yung development ng Isla de la Victoria dito. Dito po ay ang City de Marie. Project naman po siya ng Philinvest. So micro township po siya. Malaki din po siya. Meron na po silang condominiums dito. At saka sa front naman niya ay ang El Corso na mall. Tinatawag din po siyang City by the Sea. Pwede po kayong pumunta doon sa likod niya. Beachfront po kasi siya. Nice yung view at saka maganda yung mga lights sa gabi. Township din po yung Philinvest, ibig sabihin meron din po siyang schools, meron na po silang condominiums, malls, at mga office. Kapit na po tayong dumating sa Isla de la Victoria. Shoutout nga pala sa mga bay natin dyan na mga OFW. Hindi ko na lang po kayo papangalanan kasi marami po kayo. Maraming salamat sa pag-comment at panonood ng mga video natin. Dito na po ang Isla de la Victoria.
Mabilis po talaga ang construction nila. I think wala pang 1 year bago ito sinimulan. So ito na po yung latest update niya. Nasa 5, 6 na palapag na ang nagawa nila. Before po itinayo ang Isla de la Victoria, dati po itong plaza sa Sugbo. Before naman to naging plaza sa Sugbo, dati po siyang Kawit Island. Separated po siya sa mainland Cebu. Nang dinevelop na nga ang South Road Properties ay konektado na po sila. Lalabas na pera ang local government sa pagtayo ng Isla de la Victoria, at after nga ng 50 years contract nila, lahat ng mga development dito, mga buildings, malls sa Isla de la Victoria ay mapupunta sa local government at sila na yung mag-handle ng mga business. From old name Kawit Island to Isla de la Victoria, ng pangalan para i-dedicate ni Jojo de la Victoria, dating direktor ng Bantay Dagat Cebu, na nagproprotekta laban sa mga illegal fishing at dynamites. At isa nga sa inaabangan ng mga marami yung design ng buildings na hango din sa Marina Sands Bay ng Singapore.